Hello guys! Ayan, welcome back to my vlog. Ayan guys, papunta na ako ulit. As always, papunta tayo palagi ng tindahan. So, ingat to me. Ayan, nakakalungkot guys na nakawan kami ulit sa tindahan. No? At hindi na siya maliliit. Doon na talaga sa malalaki. Kung alam nyo guys, yung mga inumin na mamahalin, like Black Label, Red Label, yung mga ganon, mga imported whiskey, yun yung nanakaw sa amin. At yung pinakamahal pa talaga sa display, yung Blue Label. Ipapakita ko sa inyo mamaya guys, yung kung paano niya nakuha yung Blue Label. No, yung Blue Label guys, nagkakahalaga yan ng 8,000 up from SNR. Hindi lang ako sure now kung ganun pa rin yung presyo. Pero sa estimated price ko nasa 8,000. At saka nabebenta namin dito ng 9,000 to 10,000 yung bentahan, no? Kasi kino-compare din naman namin dito sa mga nearest store kung magkano din yung bentahan nila. And as for expenses namin sa store, ayun, sinasali na namin yun sa quotation ng markup. So ayun nga, at nanakaw. So grabe no, iisang tao lang yung nakakuha. Mag-isa lang siyang nagtrabaho, nagnakaw. Walang extra or walang another person na gumugulo sa mga bantay. Talagang siya lang. At yung nangyari kasi yung ganito, yung setup kasi ng liquor namin, bali nasa eye line siya ng cashier, so nakikita siya sa counter. But that time na nakuha niya yung inumin, wala dun yung cashier kasi may parang may kinuha sa likod or may umorder ng ice cream na yung soft serve, yung kailangan ikot-ikutin. So tinansya talaga na busy yung tao sa loob. So ayun, nakuha niya yung nakabox, yung may kasaling baso na Blue Label, Johnny Walker Blue Label. Ayun, so nakuha niya, tinanggal niya sa box, dinala niya yung box sa likod ng mga stante, doon sa pinakalikuran talaga, which is hindi nakita sa mata. Pinatong niya doon yung box, tsaka yung kinuha niya lang is yung bote lang, hindi talaga yung buong box. Kasi limited edition yun na style yung may baso, tapos may dalawang baso kasama, and then yung bote na 1 liter yung laman. So ayun, nang nakita, chinek, box na lang pala yung laman, nasa likod na iwan. And then pag review namin ng CCTV, nakita naman yung mukha niya, na post naman na i-upload, na pa-blatter. At ayun, pinadelete din ng police, no? Kasi in-upload namin sa social media at pinadelete ng police para hindi makapagtago. But kilala na pala siya dito sa Jansan na magnanakaw. Kilalang magnanakaw na siya. So marami na siyang record at talagang hinahanap na yung tao. Ayan, pero siguro for now hindi pa rin nila nahuhuli, hindi ko lang alam. Kasi sa rules nila bawal i-upload. Pero sa amin gusto talaga namin, since kahit naman nalaman namin na siya yung magnanakaw, hindi pa rin naman mababalik sa amin yung stocks, as nagiging proof ito ng kanilang ginawa, yung kanilang ninakaw. So useless, diba? Ang naging lang is na-blatter namin yung tao at yung nanakaw na item. So ayun, na report, hindi naman naibalik. So kawawa yung tinderang on duty, yung mga staff na on duty that day, kasi matcha-charge sa kanila yung lost item. Grabe, parang sa isang taon ilang beses kami manakawan, hindi talaga maiwasan. Kahit pa ilang tao yung ilagay mo sa loob ng tindahan, kapag ka may magnanakaw, may mananakaw talaga. At
At hindi lang Blue Label guys yung nakuha. Dumaan pa doon sa mga Johnson's na sabon, yung mga pang baby, yung tag 100 plus, yung liquid, kung alam nyo, yung mga parents dyan na nakatry bumili ng mga Johnson's bath, baby bath. Medyo pricey din yung mga ganong items. Nakakuha siya ng 7 kasama yung mga Lactacid na baby bath din. Kasi yung mga magnanakaw na yan, yung inuuna lang talaga is yung mga mamahaling items. Now, while reviewing the CCTV, pati Coke mismo guys, yung tag 25 pesos na Coke nasa bulsa, hindi din nakita ng bantay. So yung yung nangyari, pagpasok niya sa tindahan, pumunta kaagad siya doon sa diaper area. Yung diaper area at saka liquor area guys, magkahiwalay yon. So kumuha siya ng diaper, yung malaking diaper talaga, as for props or pangtabon sa mga bag, sa paper bag na nilalagyan niya ng ninakaw niya. So yung paper bag andito, yung diaper nandito sa harap. So hindi mapapansin na may extra bag siyang dala dahil doon sa diaper. So ayun, umikot siya doon sa mga liquor area, which is merong tubig doon na malalaki. Kumuha siya ng isang tubig para kunwari nakadaan siya doon na linya. So parang may purpose kung bakit siya napunta doon sa liquor area. So kumuha siya ng malaking tubig kasama nung diaper, so may bitbit na siyang 2. So hindi mo talaga maiisip guys na magnanakaw yung pumasok kasi kumuha siya ng items na parang bibilhin. Pero sa huli, nung nakuha niya na yung goal niya, yung nakuha niya na yung target niya sa loob, iniwan niya lang sa tabi yung diaper tsaka yung tubig. Kasi hindi niya naman anong gagawin niya doon sa mga items na yun. So ayun, iniwan lang sa tabi tsaka umalis. And then napansin ng tendera mga 8 PM 8 na ng gabi, kung saan nila, shifting time na nila, at nakapunta siya sa likod kasi nag-check siya kung ano yung dapat i-refill kinabukasan. So ayun, nakita niya yung box, nag-wonder, nagtaka kung bakit merong box doon ng Blue Label, na which is hindi dapat, unlikely na nandun yung box. Tapos yung pag-open na, syempre ayun na, nagpalpitate na, saka nag-sink in, nananakawan na naman, diba? Tapos yung ni-review namin guys, hinanap namin yung tao kasi nakita na namin, then na-i-post namin sa social media. May nag-share, may nag-comment na kilala namin yan, taga dito yan, taga dito yan, taga dyan yan, ganon. May mga ganong comment. Tapos may nagsabi pa, ito yung Facebook account, yung ganon. So nakita naman natin, meron siyang asawa, meron siyang anak. Pero nakaka-dismaya guys, no, na may anak siya. May anak siya, tapos yung ipapakain niya sa anak niya yung mga ninakaw niya. Siguro ibebenta niya ng mura yung Blue Label, tapos ibibili ng makakain nila. Kawawa naman yung kawawa yung macha-charge na mga staff ng mga, dahil sa ginagawa nila. Hindi sila naghahanap buhay ng maayos. Kalaki ng katawan guys, lalaki. Nasa 30 pa siguro yun, mga 30 plus yung edad, diba? At dito nga sa Jensen din, mga siguro this month lang yon, April or maybe March, hindi ko na nang maayos. Nanakawan din yung isang gold shop dito sa SM, SM Mall dito sa Jensen. Isang SM lang naman yung andito. Nanakawan sila guys ng diamonds. O diba? Diamonds talaga yung nakuha, no? Tapos ilang tao pa yung bantay, nasa mall pa, may guard pa yan. Nanakawan pa ng diamond. Talaga tayong laban sa mga magnanakaw.
Until now nakikita ko pa rin, nakita din naman yung muka ng tao na nagnakaw ng diamonds. Naka-upload na din. Pero syempre hindi na naman yun maibabalik sa kanila. Depende sa process. Kasi base sa amin na nakailang beses ng blatter ng mga nakaw, hindi talaga nababalik yung items. Hindi na re-refund. Hindi ko lang alam kung paano yung mga ganyang sistema. Hindi mo naman nakukuha yung ano. Siguro makukulong. Pero paano naman yung items na losses, guys? Hindi mo na mababawi yun. Yung puhunan mo andun na. Tulad na lang ng blue label sa tindahan namin, 8,000. Sayang yung 8,000 na yan, guys, hindi pa namin yan mababawi sa isang araw. Hindi, siguro mga nasa 1 week yan. So sa 1 week, guys, wala kaming kikitain kasi ipantatapal doon sa nawalang item. Bali, tapal kami lahat sa expenses niyan. Sa pasahod, sa pakuryente, at sa ibang mga bayarin sa tindahan, tapal yun ng ilang araw nang dahil doon sa nawalang item. Tsaka may staff pa na magbabayad. Magkano na lang yung sasahurin. So ayun, naging ano sa kanila, naging lesson na naman sa kanila na dapat kahit na hindi mo didikitan yung customer sa kakasunod, at least sundan na lang sa tingin. Ilang taon na kaming nagtitinda, guys, hindi pa rin namin napaperfect yung mga ganitong senaryo. Hindi talaga maiiwasan. Kaya kasama sa pag-open mo ng tindahan yung kaba, yung stress na mangyayari sa loob ng tindahan. Lagot, walang parking lot na bakante. Ikot. Nakapark kasi pero hindi maayos yung pagkapark. Here we are, GJA One Stop Shop. Ay, balik. One Stop Shop GJA Minimart. Ano ba yan? Ayan, so see you sa next clip natin, guys. Ipapakita ko yung box na nanakaw. So yan na yung nangyari, guys, during the kawat serya niya. Dinala niya sa likod yung box. Ayan, medyo natagalan siya kasi nga lumalabas-pasok yung cashier sa counter area. At ayan, binabantayan niya lang. Kumukuha siya ng tiyempo, guys. Ayan yung sinasabi kong diaper na pinantabon niya dyan sa paper bag. Yung paper bag na yan, guys, talagyan niya pa yan ng ibang products, yung mga Johnsons na nabanggit ko. Ayan, kung makikita nyo, ayan yung time na kinukuha niya na yung bote. Ayan, at ipinasok sa bag niya. So, grabe, guys, no? Hindi man lang natakot. Grabe yung pangangailangan nito. Kasi alam na alam yung kung ano yung nanakawin. Ilang beses niya na siguro yung nanakaw sa ibang tindahan. Dahil alam niya kung ano talaga yung dapat na nanakawin sa loob ng tindahan, yung mamahalin talaga. Ayan. Nahirapan pa yan maghanap kung saan iiwan yung box na hindi mahahalata.
Hello guys. So, bad news. Nadala na pala ng staff yung box ng Blue Label at hindi ko na naipakita sa inyo. At kahapon schedule ng blackout sa tindahan kaya hindi din ako nakapag-vlog sa loob kasi nga madilim. No, meron naman generator pero wala yung in charge na mag-on during that time. Hanggang sa nakauwi na lang ako guys, hindi na ako nakapag-vlog. So ayan, pauwi ako ngayon guys, papunta ako kina Madam Tenji. At andun ang mama namin, si Princess Yiga, andun din. Kasi nga, itong pagkain na to ang tumatawag sa aming lahat. may specialty kasi si mama guys na mapapapunta ka talaga. No? Alam nyo yung ano guys, yung suso. Tapos merong gabi, dahon ng gabi, yung bunga ng gabi, ayun. Tapos ginataan. Tapos medyo maasim-asim. Wow. Ang sarap. Ginataang gabi with suso. Yun yung specialty ni Mother. Ay, aso. And so papunta tayo ngayon kasi doon sila sa bahay ni Madam Tenji. Nag standby. At saka magpapahugas din ako ng sasakyan kasi napaka-alikabok. Kung napapansin nyo yung salamin ko, ang ganda na sunset guys. Nabutan ko talaga siya dito sa pagliko. Hindi pa siya totally bumaba. Bababa na yung haring araw guys, yung gasolina. Nasa taas pa rin. Yung gasolina natin ngayon guys, 120 sa sea oil. 88 yung 88 yung unleaded. Hindi ko masyadong yung mga name ng gas. Yan ang ganda. Teka, ayan na. Ayan. Sino ba sa inyo guys yung mahilig sa sunset, sa sunrise, yung mahilig sa araw pagka ganitong mga oras? Except sa tanghali. Kasi ako hit na hit ko yun. Napakainit sa balat. O diba? Mas maganda pa ito mamaya guys kapag ka nakababa na siya. Pero kasi liliko na tayo. Papasok. So hindi na natin yan siya makikita nga mamaya. Diba? That's my vitamin S for sunset. Ganda ng mga bougainvillea nila, oh, full bloom kapag mainit yung panahon. Siguro huling kita namin guys, ayun pa yung sunset sa likod, oh. Huling kita yata namin magkakapatid guys nung nasa Japan. Nasa Japan ang OA. Hopefully meron, ayan dyan si Mayumi, sana may inisin tayo, pero kung wala magti-tiktok na lang tayo kasama si Muning. May aso ay tingala na yung cellphone. Pasok tayo. Pasok mga suki. Sino yung bubukas? Si Cassie pala. Ayan na si Madam Tenji. Oh, kitang-kita niyo yung salamin ko, napakarumi. At tayo yung magpapakarwash kay Kuya JR. Ma'am, palit ko baboy.
Mascara. 250 ang kilo, ma'am. Ano yung pre? Grabe mo doy, mahal kayo. Tapos 2.5 man. Dapat 500 kung 250, 625. 500 lang ako, mura bang tag di kabalo ang mga presyo sa inyong pagkumpra, ako nagatano siya, balamiya lagi sa bunutan, lamiya, ni mo, manghanyo. Hangyo, tarong di kayo murag ka nang maka-insulto, bitaw. Ay, dili, dagod ang tindira, may gani kayo, patience kayo. Ay, dili, jud makayo, ma'am, ayaw lang, ma'am, ihabo, anong niya sa silupin. Kabalo ba ko sa presyo, good, lain na, good, anak. Yan, batasan The one ba? I bought from Stick Mart, from the mall. Anak, i-drop, Nabitoy mo na, Malagot ko na nung naingalan ako sa mga. Parang, eco bag. Dili nga malit eco bag kasi cellophane lang dito daw. Bawal agad sa magdubli. May magdapay man ako pro na lasting po na. Malay na ko sa taga City Hall ka. Balikan ko ni Mogma kaya kapalit lagi cellophane doble. Di nga to ba man hatisa. Palitan man. Aka cellophane dira ma'am ulan manggod pagka ugma ni balik. Nakapalit mo ko diya gapon gisulod cellophane. Bakman. Wala gapon. Pasang ko man. Ingon nga, ignorance of the law excuses no one. Tukan ta. Ay, niwal. Sa una, dito kabalo sa nang mining anak karon. Kita nagkahadok-hadok ata. Hi! You're so bebot. You're so bad. Galing-galing sumayaw. Sabi na ko, same dance. Kapon na po tugtog sa ilaw. Oh. Sabi na ko, same sound. Saan good ate, ang sayaw ni Muning ate Shen? Anong comment mo sa customer is always right? Nasa sa Cebu, tama na kaano Ah. siya. Customer is always right. Pero, depende sa sitwasyon. Not all the time, I think. Kasi maraming kaming customer guys, mga ano din. I-block na mo si BPD ay. Ano ma'am? I-block daw ni mo siya. Guys, paldo. Paldo sa pagkain. Oh, paksiw, suso, Ikaw gang nana fried kay sa rice, mga. tahong. Kasi Early mga long dinner with the Kakatulonggas ni Chloe kids. ba? Napakabe. Kaya nga ni mo, Ano magdagan yan? ka dali. Sino naman yung ginamarites sila guys? Ano sa dayang lutuon di ana? Tapioca gani. Ay, kaina pa. Tapioca gani. Oh, 1/4 na lang diri, baga pa kay diri oh. Oh, 1/2 pa diri oh. Pag ano balik niya karon sa diri po, 1/4 na lang. Okay, niya po. Wato na. Niya po.